Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po muli sa ating lahat at wini-welcome po namin kayo sa ating araw-araw na pagpapala. Alam ko, bawat araw excited tayo na makapakinig mula sa Panginoon. So, tayo po ngayon ay nasa pangalawang buwan na ng ating bagong taon na ito at tamang-tama nga po ang Pebrero ay sabi nga nila ay buwan ng mga puso, no? At pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa puso. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa kabutihan ninyo. Kami po ay naririto, Panginoon, nagpapasakop sa kalooban ninyo. Hayaan nga ninyo, Lord God, na inyong salita ay patuloy na maging bukas sa aming mga puso. Kami sumunod at kami ay umayon sa nais ninyo, sa kalooban ninyo. Salamat, Panginoon, dear Holy Spirit, sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So alam po natin ang ating Panginoon ay lagi po siya ang author ng mga new beginnings ng ating buhay, no? Siya ang nagkaloob sa atin ng new spirit and a new heart. Sabi po yan sa Ezekiel 36 verses 26 to 27. Sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Sa verse 27, sabi dito, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you keep my commandment, my judgment and do them. Amen. No, so alam nyo, nung tayo po ay hiwalay pa sa Panginoon, yung hindi pa tayo nakakilala sa Kanya o hindi pa natin talagang sinusukong ating buhay sa Kanya, yung mga puso po natin talagang yan ay pinatigas, no, ng kasalanan, no? Our hearts are hardened, no? At tayo po ay namuhay sa rebellion, sa kasalanan, sa kapalaluan, no? We do things that don't please God. No, mga bagay na ginagawa natin ay mga bagay na talagang hindi po kaluguran sa Diyos, no? And we even talk evil, no? Lagi tayo nagsasalita ng mga hindi mainam na mga salita, nagsisinungaling tayo, at wala tayong conviction from the Holy Spirit, no? Kumbaga, wala tayong pakialam kung yung mga salitang lumalabas sa ating mga labi ay ito ba'y nakakasakit, ito ba'y nakakatulong, ito ba ay nakakasama sa buhay ng kahit sinong tao o lalong-lalo na sa atin. No? So napakahirap nung ganung uri ng pamumuhay nung tayo po ay wala pa sa Panginoon. But when Jesus came to our lives, nung dumating po ang Panginoon sa ating buhay, hinanap po niya talaga tayo. We were brought to light, no? From darkness, we were brought to light, to life, and even life eternal. So yun ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, no? Through His grace and through His mercy, ang ating Diyos na nagmamahal sa atin ay pinagkalooban tayo ng Kanyang habag. At inalis niya tayo doon sa sitwasyon na yon na hindi maganda, na tayo ay laging nagre-rebelde sa Kanya, no? So ano po ang nangyari pagkatapos na tayo hanapin ng Panginoon at tayo nagsuko ng ating buhay sa Kanya? Ano po ba ang naging role ng ating Panginoon sa pagbabago ng ating puso? Unang-una, Jesus became our great physician, no? Siya po yung ating naging dakilang manggagamot. Dahil nung panahon na tayo wala sa Panginoon, marami pong sakit ang ating puso. Maraming sakit yung ating kalooban. But then God performs a heart transplant, no? He is our great surgeon, no? Naggawa po siya ng surgery sa ating puso. Inayos niya ito. And through the power of the Holy Spirit. Sabi po sa Mark chapter 2, verse 17, on hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Amen. So, mapapalad po tayo na
tayo po ay hinanap talaga ng Panginoon at nilayon niya na bigyan niya tayo ng kagalingan mula dun sa ating sakit. No? We all suffer from the disease of sin. No? And we are in need of a physician to cure us. At walang ibang pwedeng gumawa niyan because sin is a deadly disease. Talagang kapag patuloy tayo namumuhay sa kasalanan, patuloy talaga tayo sa kapahamakan at kamatayan. And only Jesus can heal. Itong uri ng sakit na ito, tangi ang Panginoong Hesus lamang ang pwedeng makapagbigay ng kagalingan. No? His blood that was shed on the cross of Calvary, yun lamang ang pwedeng maglinis sa atin, no? At magbigay ng kalayaan dito sa kasalanan. No? So, napakapalad po natin na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoong Hesus. No? Amen? So, yung pangalawa po dito, si Jesus became the great potter of our lives. No? Yung puso natin, minold ng Panginoon yan. No? Yung heart of stone, God molded our hearts of stone into an obedient heart. No? Yung puso natin kasi nung wala pa tayong pagkilala sa Panginoon, super tigas. No? Talagang napaka-disobedient natin. Lahat ng mga bagay na sinasabi ng Diyos, hindi natin sinusunod. Laging taliwas ang ginagawa natin. Kung kaya nung panahon na tayo nahanap na ng Panginoon, inayos niya, no, minold niya. Siya yung ating potter. Kung anong hulma ang gusto niyang gawin para sa atin, hinulma niya tayo doon. Noon kasi, kung ang hulmahan natin talaga tayo ay square, ay nagpipili tayo doon sa bilog, kaya hindi tayo doon makaswak. So, napakahirap. No? Mamumuhay talaga tayo ng full of struggles. Sabi po sa Romans 9:21, does not the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? No? So, God molded our hearts so we can be instrument, no, to accomplish His plan. Yung gusto ng Panginoon, yung plano niya para sa atin, gusto ng Panginoon, lakaran natin yun. At ipamuhay natin yun, yung pananampalataya na yun, na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, we can have yung life na pleasing sa Panginoon. Yung puso natin, totally surrendered sa Lord. Kasi hinulma niya na yan doon, ayon sa nais niya. No? Before, we are so self-centered. No? Puro tayo na lang iniisip natin. At ang napakaganda ng we surrendered our hearts to the Lord, we became God-centered. Binibigyan na natin unang-una ng pagpapahalaga ang ating Panginoon kaysa doon sa nais lamang natin. Amen? So, yung pangatlong ginawa ng Panginoon sa atin, Jesus made us His masterpiece. No? So, pinulot talaga tayo ng Panginoon yung mga broken pieces ng buhay natin. Kasi nung wala pa tayo sa Panginoon, talagang sirang-sira ang buhay natin. Wasak na wasak ang ating puso. No? So, ang ginawa ng Panginoon, isa-isa yan. Kinuha niya at binuo niya at ginawa niya tayong kanyang masterpiece. No? Nang ayon sa plano niya, ayon sa hulma niya, ginamot tayo ng Panginoon. No? So, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Napakabuti ng puso ng Panginoon. No? Sa Ephesians chapter 2, verse 10, sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. No? So, God has a plan for us. No? Ever since na hindi pa tayo pinapanganak, meron ng naka-ready na blueprint ang Panginoon sa ating mga buhay. No? At hinandcrafts niya tayo. No? Si Lord, He is an awesome artist. No? Napakagaling po niyang artist. Yung itsura natin, from garbage, di ba? Punong-puno tayo ng dumi, puno tayo ng siguro mga kalawang at kung ano pang dumi na nakakabit sa atin. Pero God handcrafted us. No? Hinulma niya tayo, pinagaling niya tayo, at ngayon ay ginawa niya tayong masterpiece niya from garbage to our most valuable worth. No? Nakita ng Panginoon, God sees the value in us. No? So,
we should not look down on ourselves. Tinignan tayo ng Panginoon na napakahalaga, no? Dahil tayo ang kanyang masterpiece. So, kung tayo ngayon, titignan natin ng mababa ang sarili natin, ay para rin namang binabaliwala natin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa ating buhay. At ngayon, the Holy Spirit put that desire in our hearts to please God, to be like Him, no, and to serve Him, no, and to truly get rid of our old hardened hearts, no. So yun ang nais ng Panginoon. The Holy Spirit will help us really na totally masurrender natin sa Lord itong mga pusong ito. Amen po ba? So, sa oras pong ito, let us ask God, no? To create in us a clean heart and renew always a right spirit within us so we can live a life of victory, no? So we can live a life in peace and prosperity that only God can offer, no? So, maganda na matuto tayong laging mag-surrender sa Lord. Surrender our hearts. So, kung kayo po'y nakikinig ngayon, kayo'y nakatunghay, yung ating pong mga kapatid, mga mahal sa buhay, inaanyayahan ko po kayo. Ito po ang unang-unang susi para tayo po'y mabago ng Panginoon. Pagsuko ng ating puso sa ating Panginoon. Amen? So, sumama po kayo sa panalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord na Ikaw ay dakilang Diyos, nagmamahal sa amin at handang-handa niyong baguhin ang mga pusong to as we surrender it to you. Salamat Lord for a new heart, a new spirit, for a new beginning, Lord, na hinanda niyo para sa amin. Salamat, Panginoon. This 2024, naniniwala kami na this is a much better year dahil sasamahan niyo po kami at kami patuloy niyong babaguhin. Salamat, Lord, na ang pusong ito ay nakalaan para lamang sa inyo. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, alam ko po na tayo po ay mayroong natanggap mula sa Panginoon. So, magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. God bless you.